Hi everyone! Kumusta? I'm Neil Barnes. Welcome to Neil Cutter Barnes channel. At kasama ko ngayon ang aking may bahay, my lovely, beautiful, extraordinary wife na si Extraordinary. May pag-promote ng Instagram. Yes. Follow niyo siya sa Instagram as Extraordinary. At kasama natin ngayon, walang iba, ang aming mabuting kaibigan ang Nicholas Fam. Yay! Yay! Si Cole at Jan. Yes. Hello everyone! Salamat Neil sa pag-invite sa amin. Excited kami sa mga ganitong usapan, lalo na first time. Yes. Alright, so bigyan naman natin ng background ang ating mga friends sa online. So, sino ba si Cole and Jan? Yes. Unang tanong pa lang, malalim na. Sino ba? Sino ba? Cole and Jan, parang ano yung gusto nyong description? Yes, hindi na kami nagpakilala, di ba? Kayo Kindly na. introduce yourself. Well, kung, ewan ko, hindi namin pinag-usapan to, pero I assume, okay, kami, pag sinabing Cole and Jan, as a couple na nagsiserve kay Lord, number one. We just want to serve Jesus and follow His call. But at the same time, we want to be known and also we want to be somebody as a couple na makita ng bawat isa na we don't have a perfect marriage. But we're trying our best. Yan. We're trying our best. Yan. Hindi lang halata, pero we're trying our best. Di ba, no, Jan? Tama. Yun na yun. Ilang years na ba kayong married? Nag-11 years. 11 years. Yes, turning 12 this year. Dapat si TC yung tinanong natin. Ay, nga pala. Hindi na ako babalik pag ako tinanong nyo. Kita nyo yung mic naka-ready nga sa akin. Oo nga. Mahirap talaga pag si PC yung pag hindi niya alam. Cole daw. Cole si ay tawag Cole, daw. yeah. natin Okay. ngayon. So, 11 years. Ano yung sikreto for a strong, long-term marriage relationship? Thank you so much for that wonderful question. Okay, pang Miss Universe. Okay. Actually, personally, I don't consider our relationship pa na long-lasting 11 years. Parang young na young pa rin kami sa relationship. But we've experienced so many ups and downs sa relationship namin. Ang masasabi ko lang, yung strong, long-lasting marriage is be intentional. Una, intentional na bakit ko siya pinakasalan? I always remind myself, I try my best to remind myself na nung kinasal ako sa kanya, hindi lang ako nangako sa kanya, kundi kay Lord. Yes. And dahil nangako ako kay Lord, kung i-break or hindi ako nagiging faithful sa kanya, hindi ako nagiging faithful kay Lord. Na may banal na pagkatakot ba? May fear of the Lord. May conviction. And I thank God for that. And I'm expressing it in the practical terms by building the relationship intentionally as well by having communication. Tinatanong ko siya at sinasabi ko yung nararamdaman ko. At si Jan naman, sigurado may sasabihin din ito. Siguro sa akin naman is, aside din nga, na-mention niya kanina is the fear of the Lord. Ang lagi nga namin sinasabi, before siya asawa ko, anak siya ng Lord. And before ako asawa niya, anak din ako ng Lord. So whatever I am doing to my spouse, I am doing it to his or her dad, yung parang ganon, di ba? So talagang nandun yung fear of the Lord. And aside from that, it's also yung wanting it to work out every day. Alam mo yan, yung may lagi nilang sinasabi is you fight for your marriage. So yun yung parang, syempre sa araw-araw lang na ginawa ng Lord, di ba? You fight for your marriage, you don't fight with each other. Oo. Yun yung parang Yes, identifying the real enemy here. Hindi naman kasi yung spouse mo, di ba? So yun yung parang, yun yung I think ina-apply namin. Hindi niya ako aawayin. Bakit tinawag ba kayo? So yun yung ano. Ano naman yung question ko naman dito, napakaganda rin itong question ko talaga na to. What's something marriage taught you that you didn't expect?
Wow. Thank you again, Mr. O, di ba sabi na? Mr. Chair? Okay. Sa akin siguro, hindi ko in-expect na sa marriage ay talagang yung pasensya ko. Pasensya. Parang ang palit ni Jan. Iyak-iya naman ako sa'yo. Hindi, pasensya ko hindi lang sa kanya, pasensya ko din sa sarili ko. Kasi sometimes, i-clear ko po muna, no? Pasensya ko sa kanya, pero mas pasensya sa sarili ko. Ay, malinaw. Ang reason naman kasi doon is, coming from a background who is analytical and who wants to solve things, sometimes, pag may problema, may issue, akala ko madali lang eh. Pero may mga bagay na hindi ko kagad natututunan. It takes time, it takes different strategies and ways how to deal with a situation. So, yun yung tinuro sa akin ng marriage na hindi lang ako kailangan maging mapasensya sa kanya, maging mapasensya din ako sa sarili ko na learning. Na bigyan ko rin ng allowance yung sarili ko to grow, to learn, because I didn't know how to be a husband. I don't know how to be a husband. Yun. Na minsan nakaka-frustrate na, bakit di ko maayos to? Parang ganon. Di ba, no, Jan? Ayan. Ano kasi ayun. Babawi si Jan. Babawi ka dyan. Ayun, siguro sa akin, one thing that marriage taught me talaga is being selfless. Kasi nga, yun nga, most of the time, kapag single ka lang, iniisip mo lang naman yung sarili mo, di ba? But then, once na pumasok ka sa marriage, it is more thinking about yung kapakanan ng spouse mo more than yourself, and pag dumating pa yung mga bata, mas parang ang tendency is you set aside talaga yung sarili mong comfort, sarili mong minsan yung yung pahinga mo, yung mga ganyan, di ba? And also siguro yung learning how to adjust. Kasi very different kami ng personality ni PC. Etong ginagawa ko ngayon. It's one thing na hindi ko ginagawa dati at hindi ko nakitang gagawin ko. No choice siya. Sabi ko nga kanina, No choice siya. hindi kasali sa pinirmahan ko to. Parang ganun. Iba yung bayad. Ibang bayad. Kape na naman ang bayad. Well, yun parang sa akin, learning to be spontaneous kasi yung personality ko more on nagpa-plan, more on eto yung susundan ko na naka-plan na. Tapos siya naman more on the spontaneous side. So, yun yung siguro. Malaking adjustment sa akin yung learning to adjust. Yes. Parang ganun. Maganda din yung may willingness ka, di ba, to adjust. Yeah. Tama. Willing ka mag-adjust. Kumbaga, kanya-kanyang adjust, nag-a-adjust si husband, nag-a-adjust si wife. Ano yung pinakamalaking adjustment? Ni PC. Yes! Kasi alam din namin na nag-a-adjust si out of her Wala character. siya ina-adjust. Out of her character. Pero may Wala nga. nag-a-adjust, Pinagbibigyan siya. Nag-adjust ng waistline, mga ganun. Thank you for that very difficult question. Siguro sa akin, ang pinakamalaking adjustment is, sabi nga ni Jan, as a single person, you just consider yourself kung anong gusto mo, anong pamamaraan mo. Ang adjustment is, almost all of my life is in the ministry sa church. And pag naging pastor ka, everybody is, most of the time, nag-a-adjust sa'yo, sumusunod sa'yo, nakikinig sa'yo, sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Kasi nga, ganun yung bringing sa church, parang ganon. Siyempre, yung dun sa mabuti. Pero ngayon, hindi ako pastor in a sense na parang boss or dapat sumunod ka agad doon sa bahay. I need to consider her, ask her, and sometimes adjust my ways and adjust the way I see things. Because honest to goodness, there are moments or most of the time, tama din siya. Okay, yung ganon. So adjustment to really hear and also change yung ginagawa ko to say na may point siya, tama siya, hindi ko nakita yon, parang ganon.
Na dati, dapat, ito yung sinabi ko, ito yon. Okay. Yeah. Ikaw, di ba? Adjustment ni PC. Adjustment ko Ikaw ba, yon. may naging adjustment ka ba? Oo nga, Neil. Teka, oo nga pala naman. Our dear friend, si Neil din, di ba? Oh. Bakit ako Ikaw, nasasali dito? Kung magtatanong dito. meron ka na bang in-adjust, Neil? Masagot mo, parang Ako, in-adjust ko is... Kasi usually, di ba, eto kasi yung hugot ko. Kasi usually, di ba, babae, submit. So, Oo nga naman. madaming ina-adjust yung mga ladies. Di ba? Na parang to honor and submit to our husband. Pero minsan, natatanong ko, how about the husband? Of course, they did. Pero is there some things na ina-adjust din nila for us? Oo naman, mayroon din. Yes! Yes! Talaga? Enumerate. Enumerate 1 to 10. Ano ba yan? Nayari ako sa sarili kong video Huwag mo ikakat to. Hindi ko Huwag mong kakat yan. Well, mga in-adjust ko din. Siyempre, sa favorite ko to line na natutunan ko sa is yung marriage. Ayusin mo. Sabi is Ayusin marriage. mo. Di umano, nabalitaan ko to kay Maring Tony Gonzaga. Yes. Favorite line niya yun na marriage. Shout out. Yes, Shout out. Marriage Baka naman. is a union of two forgivers. Two forgivers. So kumbaga parang siya, talagang kailangan daily yun nga yung patience mo, yung Ang dami kong understand. kasalanan. Oo, parang gano'n. Parang araw-araw kasi siya tinanong- nangungumpisa lang. Okay, kasi tinanong mo ako yung kumbaga kailangan mong talagang mag-adjust. We love, we understand one another. Different, syempre may mga days, may seasons na parang kumbaga pag hindi maayos, kailangan laging mas mag-extend ng grace yun nga, ng forgiveness, di ba? Di ba? Mag-adjust. Nakaisa siya. Yes. Nakalusot. Sige, lusot. Okay, so, medyo lumalalim na. Medyo pag-aanin naman natin. So, fast talk Fun tayo. muna, fun. Fun naman. Baka magkaiyakan tayo dito eh. Okay. Sino ang unang I love you? Sino ang mas selosa o seloso? Wala. Wow. Sino ang mas matagal maligo? Sige, ako na lang. Sino ang mas matagal magpatayo ng buhok? Sino ang mas magastos? Sige, ako na lang. Ikaw ba? Parehas lang. Sino ang mas malakas maghilik? Kaya di ko naririnig. Sino ang mas late palagi? Sino ang mas sweet? Sino ang unang nagka-crush? Ay, ako. Akala ko nung nagka-crush sa amin dalawa. No? Ay, yung camera. Sino ang mas emosyonal? Emotional. Emotional. Sige, pastok to. sige, Tayong sige. dalawa. Sino ang mas mahusay magluto? Pwede ba wala? Sino ang mas mahilig mag-selfie? Sinong mas makakalimutin? Ako. Sino ang mahilig mag-online shopping? Siya. Sino ang mas clingy? Siya. Sino ang mabilis mag-sorry? Parehas. lang. Pero ako, sorry na. Sige, for last question, if you could give one piece of advice, ano yung mabibigay ninyo about love at sa marriage? Married couples. Una ka naman. Ikaw muna. Ikaw na. Sandali, nag-isip muna ako. Hindi ako bilis mo. One advice, okay, above all. Do sinabi na ni Jan kanina yung learning to love your spouse, treating her or him as a child of God. That's the one advice. But other than that, sa akin is the non-negotiable. I don't know this, we don't know this. Actually, yeah. Ganun ka din, no? We just learned it siguro back nung
2020? 2021, yung ka-breakthrough sa marriage namin. And ipa-plug namin, natutunan namin to din sa isang libro, The Story of Marriage, by Pastor John Bevere and Lisa Bevere. Kasi we went through a very difficult time in our marriage. And then, non-negotiable, meaning, we sat down to talk about our marriage. Kasi we've realized na we want to have a quality type of marriage, but we are not putting in the work. Hindi man kami nag-usap, di man kami Mas nagplano. after ka sa result, pero yung process hindi pinag-uusapan eh. Parang na-realize namin na nagmamahalan naman tayo. Gusto naman natin maayos tayo hanggang pagtanda. Pero wait lang, hindi pa tayo nag-usap kung anong marriage to, 'di ba? Anong game plan, anong teamwork natin, ano yung absolutes natin, which are the non-negotiable. Yes. When we say non-negotiable, yun yung parang mga absolutes na pinlace namin nung nandun kami sa tamang state of mind. Yung hindi ka high yung emotions mo or hindi very low yung emotions mo, hindi kayo nag-aaway. We really sat down and wrote all those. Siguro if we may give an example. Say, one example would be, hindi kami matutulog na hindi nagpapatawad. Kahit mataas yung emotion, we will speak the forgiveness. Release yung forgiveness. Let's say, nag-away ko, may di pagkakaintindihan. Hindi matutulog na, Jan, I'm sorry. Sasabihin niya, I'm sorry. Kahit pa yung emotion nandyan, but we speak the forgiveness. Kahit na, I love you. Kahit Ang galit parang, I love you too. That's one example. You know why? Kasi bigla na lang during my devotion, at saka kay Jan, we don't want to sound spiritual, pero this is really true. Biglang, and I believe that's from the Lord, pumasok sa isip ko, sabi niya, gusto mo ba ang last word na sinabi mo sa asawa mo ay kay Jan is galit na word? Paano kung di yan nagising na kinabukasan? Yeah. Di ba? Sabi ko, Ikaw, di ba? Yung- Or it's the other way Yes, around. yes. Yun yung parang iiwan mo sa kanya na masakit Wala na nang salita. rewind no? Wala Sa nang buhay. Oo, yun na yun eh. Parang gustong Rewind. sine, ano yan? Oo nga, bakit ka na? Movie pala yun. Movie review pa to. Movie review ba? Alam mo yun, yung parang during ngayon, nga no, hindi ko ata kayang mabuhay na yung last word, hindi ka man nag-I love you, hindi ka man nag-say ng forgiveness. Yes. Yun. Other than the fruit of forgiving, but the last word, parang hindi ko kaya yun. May regret. May regret. Ang hirap kayang so- mag-live in regret, di ba? Yun yung maraming absolute pero isa yon na ano namin. But also to tell you honestly and to tell you honestly sa mga nakikinig po dito, it's a challenge because not all the time is you feel good to do it. Mag-sorry. Ay, gusto mo mag-forgive. Pero ang dinecide namin is it is a habit. We choose to do it. Kaya nga naging absolute. Okay? And also, we choose to remind each other. Minsan, kunwari ako, sasabihin ni Jan, ganyan na lang, matutulog tayo, kala ko bang absolute? Di ba? And then, she will remind me. And I will remind her as well. Yung mga absolutes namin. Or non-negotiable. Yeah. Even sa finances, we place yung mga absolutes namin. Like, we know minsan nagiging issue yan sa mga married couples, yung mga tinutulungan, especially sa ating Filipino culture, di ba? Yung tinutulungan sa ibang mga family members, ganyan. So kami, nagpi-place talaga kami ng fixed amount or parang sa amin, hindi ko gagawin to nang hindi mo alam ito. Parang ganon. Yun yung parang mga absolutes lang na ang daming ipi-place mo doon, ang daming na avoid na away na unnecessary. Parang ganon. To summarize siguro yung absolute, ano yung purpose niya sa amin, kung may mangyayari in the future, we already know what are we going to do. This is the parang, okay, ito yung plano natin, no? Ito yung absolute natin. Kung nag-away tayo, itong absolute natin. Magpapatawad tayo bago matulog. Kunwari, may humingi ng, may kailangan bigyan ng tulong. Okay? We talk about it. Okay? One absolute would be, kung may nagsabi sa akin ng anything, okay, I will tell that person, No secret.
no secret sa asawa. Huwag mo nang sasabihin sa akin kung hindi ka willing. Now, some people won't understand that, but when you live long enough sa marriage, you will understand that your wife, your spouse, siya lang hindi mangiiwan sa'yo eh. Yung ibang tao, pag okay, nandyan sila. Pag hindi okay, minsan, iiwan ka. Diba? So, my loyalty, well, first and foremost kay Lord, and then with my spouse, with my wife, kay John. Yeah. Yes? Yes, amen. I do. I do. I do. Yes. Yung pala yung ending nito. Yes. Oo. Oo, di ba? Oo. Ano na? Okay. So, Pero gusto ko yun, basta yun, yung mula sa lahat ng pinag-usapan natin, no, di ba? Yung be intentional, yes. Have those non-negotiables. non-negotiables, yung mga absolutes. Yeah. May tanong naman ako. Kung kayo, ewan ko kung may non-negotiable na kayo or absolute, pero kung mag-iisip kayo, kung isa lang, ano palagay mo yung sa inyo ni Neri? Ang sa amin, meron kami pinapractice din eh. Yung yun nga, yung hindi, yung mag-aaway, hindi matatapos yung day din na hindi nag-forgive, na hindi nagsasorry. So, yun yung ano namin. Yeah. And, separation is not an option. It's, Yes, that's a good one. It's not in our vocabulary. Yes, Yun. Oo, natutunan ko rin yun sa mga marriage classes na para kang yung parang walang exit Walang exit. door or something sa walang sa Maganda isang yan. room. Ganon, parang nagsawa Maganda yan. kayo sa isang room. No way out. No way out. Ganon ang Papasok sa isip, hindi papasok sa isip. Yes. Ayan. Akala ko yung sinasabi niya, separation, physical separation. Kasi yung, di ba parang we were talking about last time yung nung pupunta kayo ng Canada, separation is also not an option sa inyo. Which is sa physical naman. And Kasi that is your... we know na yung love tank namin, quality time, yes. It's challenging kasi when it's quality time. Oo. So, parang, yun yung sa love tank na kung ano ba yun? Love language. Love language. So, yun yung itatry mong i-express. Yeah. So, yun. Kasi, ba't namin bibigyan ng chance ang enemy to Yes. creep in by giving them our weakness na, yun nga, na maghihiwalay. Pero yun, aside from physical, pero yun nga, in terms of marriage, Yung marriage. hindi siya option. Yes. Kasi pag ginawa mo siyang hindi option, wala kang choice. Ayan. Any problem, i-resolve nyo yan. Yeah, Yan. tama. Ikaw. tama. Nakasalita ka kanina. Binalik sa'yo. Pangatlo Binalik daw, na naman, pangatlo. binalik na naman. Pero yun, Sa drawing list. yes. Ayan. So, thank you. Thank Yes. you. PC and John. Yes, thank you PC or Cole and John, Nicholas. Jan. Yan, sa inyong mga practical wisdom about marriage. And thank you for sharing Your your story. story, your life. Thank you din, Neil and Neri. Sinabi ko na. Thank you na rin. Okay, thank you At so much. sa ating mga Yes. Yeah, Sana mga may napulot viewers. tayong aral. Yes. At kung meron din kayong mga natutunan at mga gustong i-share about your marriage, please comment in the comment section. Or pwede din na if meron kayong questions, alam niyo yun na parang you're going through something and you want to ask something situational. Grabe ang wisdom ng ating couple friends. So you can just comment kahit PM. Yes. At nasa video description ang mga details. I-follow nyo ang Samuel Cole Nicolas sa Facebook. Ayan. At sa mga iba pang platforms. Ang galing, no? So thank you. Thank you so much. Everyone. Thank you very much. Thank you, Dan. Thank you. Bye! Bye.